Masayang araw mga ka-PL. Nako, maraming nagulat po sa naging pahayag ni Atty. Kaufman na di umano ang totoong prosecutor ng ICC, mga kababayan, ay nasa Palasyo Malacanang nakaupo habang sumisinghot po ng polvoron. Walang ibang pinatutungkulan po itong attorney ni former President Rodrigo Roa Duterte, mga kababayan, walang iba kundi si Bongbong Marcos. O ito po ang kanyang naging pahayag. Basahin ko po muna bago po itong video na panonoorin po natin. O, ang sabi ho mga kababayan, the real prosecutor is in Manila sitting in his palace. Sino ba nakaupo sa palasyo ngayon? Wala namang iba nakaupo dyan mga kababayan, kundi si Bongbong Marcos lang. Di ho ba? Tiniligsa ni Atty. Kaufman ang umano'y pamumulitika, mga kababayan, sa likod ng kaso laban kay former President Rodrigo Duterte, kasabay ng pahayag na ginagamit lamang ang ICC bilang kasangkapan sa kampanyang politikal, mga kababayan, na ng kasalukuyang administrasyon. Siguro, tama po yung ating hinala, mga kababayan, na kaya inilipad si Pangulong Duterte sa dahig para nga naman hindi dumugin ang kampanya ng PDP laban. Kita niyo naman, kahit wala ang Tatay Digong natin, dinudumog po lahat ng mga naging rally ng PDP laban noong nakaraang kampanya. At ang mga men in uniform, mga kababayan, nagsalita na. No? Bagamat tahimik sila sa kasalukuyang nangyayari sa ating bansa, pero ipinakita ho nila, nagsalita ho sila sa pamamagitan po ng kanilang pagboto sa senatorial candidate ng PDP laban. Nakakahiya ho yun sa Administrasyong Marcos, mga kababayan. Sampal po yun kay President Marcos na ang kanyang mga sandatahang lakas ay inaasahan niyang papanig o iboboto ang alyansa, pero hindi. Kundi ang PDP laban ang pinaburan. O di ho ba? O ito pa. I think that the real prosecutor in this case, this ICC case, is actually in Manila, mga kababayan. Sitting in his palace, he is the person who threw President Duterte over here to the Hague. He is the person who used the office of the prosecutor as a tool in his political campaign. And it won't work. Hindi po nagwagi si Junior sa ginagawa niyang pamumulitika sa dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Pinatapon niya ang ating tatay para humina ang PDP, pero hindi po ito gumana. Imbis na kaawaan o iboto ang kanilang alyansa, mas lalo pang kinasuklaman ng ating mga kababayan, at ang simpatya ay nasa mga taga-PDP laban. Yun nga lang, nakakapagtaka, mga kababayan, bakit nalaglag itong ibang kandidato ng PDP laban samantalang dihamak na mas marami ang sumusuporta o bumoto noong nakaraang halalan. Nasaan po ang boto ng mga senatorial candidate ng PDP laban? Sana matuloy at pagbigyan nila ang taong bayan na mag-manual recount para lumabas ang katotohanan, mga kababayan. At higit sa lahat, wag na itong maulit sa 2028 kasi ayon po sa ating mga kababayan, maaaring practice na po ito, mga kababayan, para sa 2028. Nga naman, kapag hindi ho tayo nag-ingay ngayon, kapag hindi ho tayo
pumalag sa mga nangyari, uulitin po di umano nila ito mga kababayan sa 2028 kung saan tatakbong pagkapangulo po ang ating BP Inday Sara. O ito na ho yung video ni Atty. Kaufman mga kababayan. Panoorin na po natin para maganda ho kasi yung video kaysa po sa binabasa lang ho natin. O ito na. Attorney, can you stand here a bit? The two mic. Okay, Suboya. Here a bit. Thank you. Is it okay if they can see your ID or? I've got no problem with that. Yeah. Okay, they know they're there. Can you hear us, guys? Okay na? Yeah. Just not my paunch. Anyway, let's go. Attorney, Good morning. Good morning. Yeah. How's that? Former President Duterte is in good spirits, as usual. He's always happy to see his defense team. And we're working on his case. Thank you, sir, for that. So, Attorney Kaufman, the ICC is in trouble after the U.S. placed sanction on Chief Prosecutor Karim Khan, who is also faces a serious personal allegation. His email and bank account are reportedly blocked. So, our question is, number one, what happens now the case against former President Duterte? And number two, if the Chief Prosecutor can't do his job, who will handle the case? And number three, and how should the Philippine government deal with this, knowing the ICC is being questioned and the US is against it? Well, let's start with the last question. I think that the real prosecutor in this case is actually in Manila, sitting in his palace. He's the person who threw President Duterte over here to The Hague. He's the person who used the office of the prosecutor as a tool in his political campaign, and it won't work. O, di ba kayo maliwanag, mga kababayan? Wala naman po ibang pinatutungkulan si Kaufman na nakaupo sa Malacanang, kundi yung mamang hiwi ang bagang mga kababayan ko. Sino Junior ba? Sino ba iba nakaupo dyan sa Palasyo? Si Palaka. Si Tambaloslos. Hindi naman elected official yung mga animal na yan. Kundi si Bongbong Marcos lang naman ang nambudol sa atin. Kaya natin sa ibinoto. Kaya siya ngayon nakaupo sa Palasyo Malacanang. Walang iba. Huwag tayong magbulag-bulagan. Yan ang katotohanan at nasilip na po ito ni Atty. Kaufman, mga kababayan. Alam niya na ho ang naging laro nitong administrasyong Marcos na ito. Kaya diyan sila dadalihin ni Atty. Kaufman, mga kababayan. Sa pamamagitan nito mga nalaman ni Atty. Kaufman na ginawa ni Junior sa dating Pangulong Duterte, ito ho ngayon ang hahalukayin ni Atty. Kaufman para tuluyan na po makalabas ang ating dating Pangulong Duterte sa The Hague. Mag-abang-abang po tayo sa ginagawang trabaho at laro. Magaling po itong si Atty. Kaufman, mga kababayan. The best po ito. Aasahan po natin, isa po itong mama na ito na makapagpalabas sa ating dating Pangulong Duterte dyan sa piitan sa The Hague. Di ba? Sige, isang tabi na ho natin yan. Dito na po tayo, mga kababayan, kay Menardo Guevara na isa po sa tumugon sa courtesy resignation na panawagan ni Marcos. Napakomento po itong isang netizen, mga kababayan, kilala niyo ho ito. Walang iba po kundi si MJ Kiambao Reyes, no? Isa sa mga pinatawag po sa TRICOM. Kasi po, matapos pong maglabas ng panawagan si Marcos na mag-courtesy resignation, itong mga kalihim, mga gabinete, walang exempted, no? Tuluyan na pong lumabas sa circle of cabinet member itong si OSG Menardo Guevara, mga kababayan. Tuluyan na po lumabas. Hindi na ho siya nagpa-appoint pa uli. Hindi po katulad ng iba dyan, mga kapitoko, mga kababayan, no? Hindi naman pala yung resignation, kundi ano lang naman pala ito. Reshuffle, pero si Menardo Guevara, mga kababayan, nanindigan.
Siguro naguguluhan na itong mamang ito, ano? Ayoko na sa administrasyong Marcos, magulo ito. Baka madamay ako sa baho nito. Mabuti po itong ginawa niya, sir. Saludo po kami sa ginawa mo. Ito po ang naging komento ng isang netizen na si MJ Kiambao Reyes nga. Basahin ko na rin, ano ho? All honor to outgoing Solicitor General Minardo Guevara. One of the very few remaining good men, a rare breed in public service, and a true patriot, aniya mga kababayan. I've always admired his calm intellect and unwavering dedication to truth and justice. He led both the DOJ and OSG with quiet strength, steadfast principles, and unyielding integrity. Thank you for your faithful service to our nation. Ito po mismo mga kababayan, ayan, si Minardo Guevara. Minardo Guevara exits OSG following Marcos call for cabinet officials to resign. Dumire-diretso na ho yung mga kababayan. Dumire-diretso na. Hindi na ho nagpaawat, baka ito. Baka sinubukan pa ho itong, ililipat kita sa ibang departamento o baka tumanggi na ho itong mama. Hindi na nag-appoint. Malay natin, baka meron pang panibagong alok sa kanya at ayaw niya na talaga. Dumire-diretso na siya. Tama yung ginawa niyo, sir. Saludo po kaming mga kababayan mo na nasa tama ang ipinaglalaban. Ito pa mga kababayan, dagdag ko. Huli na. Sa darating po na Mayo 26 hanggang June 15, 2025, mga kababayan, sa mga OFW, magsipaghanda na ho kayo. Kausapin nyo po ang inyong mga mahal sa buhay, magbigay na po kayo ng babala. Importante ho ito mga kababayan. Bilang pagsuporta po ito sa ating pangalawang Pangulo, BP Inday Sara, na ngayon nahaharap po sa impeachment trial. Ito, worldwide zero remittance mga kababayan. Kailan? Mayo 26 hanggang June 15, 2025 mga kababayan. A peaceful expression of our oppression to the impeachment trial to our beloved Ma'am Inday Sara Zimmerman Duterte, Vice President of the Philippines mga kababayan. Hindi ko na po masyadong hahabaan ang pagbasa at mahaba-haba po ito, maiintindihan naman po na natin ang ibig sabihin ho nito. Bilang pagsuporta sa ating pangalawang Pangulo, meron pong isang tawag dito, netizen na nanawagan, nakikita niyo naman ang pangalan, na sana tumugon ang ating mga kababayang OFW dito sa worldwide zero remittance. Bilang pagsuporta po sa ating pangalawang Pangulo Inday Sara dito nga sa kanyang impeachment trial. Okay? Payag ho ba kayo, mga OFW? Sang-ayon ho ba kayo dito? Paki-comment po. Hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi. Higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.